Ayan, magandang umaga po sa inyo lahat. Andito pong muli ang inyong lingkod, Sel TV Official, muling nagbabalik. Ayan. At bago ang lahat, shout out po muna sa ating lahat. Pasensya na po kayo sa ating live kanina at talagang in-out ko na dahil nagkasabay-sabay po kami na hindi ko naman alam na sila ay nag-live lahat, no? So, yun. At ang binabanatan nga nila ay si Marilyn Chang. So, labas tayo dyan sa kanilang banatan. Basta ako dito sa aking baby Beyonce and Papa Eds. Ayan. So, ayun, balikan at umpisahan na natin itong ating topic. Panoorin muna natin ang sinabi ng Papa at Mama ni Beyonce. Ayan. Ana, kung ano mang plano mo, Eds, ikaw na ang magdesisyon. Ano? Kung Eds, anong plano? Kasi mag-18 na. Yun nga po, sana po ay maging masaya sila sa ngayong. So, ayun, at napakinggan natin ang kanyang mga sinabi, no? Na ipinapabayanan niya ang desisyon sa kanyang anak dahil ito ay nasa hustong gulang na. Doon sa mga nagsasabi na bata pa si Beyonce, ngayon po ay nasa hustong edad na siya at wala na kayong mairereklamo sa kung ano man ang gawin niya sa kanyang buhay, no? At sabi nga, nung mama at papa niya, ay ipinapaubaya niya kay Edo dahil sila ay may tiwala kay Papa Eds. Ngayon kung mainggit kayo, lalong-lalo na sa community ni Rinas Community at Rowena Kwak na mga pokpokers. Ayan. Mamatay kayo sa inggit mga basher, ha? Dahil wala sa kalingkingan nyo ang aming bibi Beyonce at ang aming Papa Eds, no? Huwag niyo gawa ng issue dahil kahit anong issue ninyo, walang mangyayari. Kung sinasabi ninyo na ito, pokpok si Beyonce, etc., tingnan niyo yung mga hilatsa ng inyong mga pagmumukha, kayo ang mga mukhang pokpok, lalo ka na Tiborcio, ha? Tiborcio, na may depresyon sa utak, nasaksakan ng pangit, basag ang pagmumukha. Lalo ka na ruinem na yung kilay mo parang daanan ng LRT at laparak pa yung iyong ilong, ay tigilan mo yung kapapanglait ninyo kay Beyonce. Doon sa kanya mga at doon sa mga alipores, ha? Alipores ninyo na mga gurangits na ang kakapal pa ng mga mukha na banatan ang bata, no? Ha? Doon sa mga basher na nagsasabing si Beyonce ay pukpok, manang, ha? Pakitingnan yung mga sarili ninyo dahil nagtatlong layer na yung katawan ninyo, naglaylay na yung mga didi ninyo na hanggang bewang na ang mga suso ninyong nakalawit. Ako, wala akong susong nakalawit. O, diba? O, diba? Matayo nga muna ako. O, mga manang, wala po akong susong nakalawit dahil ako po ay napakaliit. Kasing katawan ko po si Beyonce, sexy. Diba? Napakaliit ko. So, pero wala akong didi na hanggang baywang. Wala pa akong didi na hanggang baywang. Hanggang dito lang. Pero hanggang dito. Wala pa akong didi na hanggang baywang, ha? At ikaw, Rowena, sabi-sabi mo, bata ka pa. Sus, gurang ka na. Lawit na yung giti mo, day. Naglawit na yung giti mo. Parang yung sahang, alam niyo yung sahang na ano? Yung shells na sahang. Yan ang giti ni Garupay Rowena. Kaya kate, dito kay Edo. Oo, kay Papa Eggs. Oy, gurang, hindi ka na yan papatulan. Kadiri ka, oy. Mga bilasa na kayo. Lalo na yung tawag dito, yung nanlait na sabing pokpok, ito si Teresa. Teresa ba yun? Tereseta. O yan, si Teresa. Manang, yung didi mo, gamit-gamit din ng brand na para hindi lumawit hanggang baywang yung didi mo, ha? Huwag kayong sabi-sabi ng pokpok. Naku. So, yan. Ang sabi ng mama at papa ni Beyonce, ipinapaubaya niya ang desisyon ng kanyang anak at ng kay Papa Eds dahil sila ay may tiwala kay Edo dahil galing sa marangal na pamilya itong si Papa Eds. Kaya sila ay may tiwala. Wala na kayong pag-asa, mga manyakis na tiguang, ha? Mga kulubot na kayo. Wag na kayo magnasa. At si Baby Beyonce, bagamat siya ay nasa hustong edad na, alam niya na ang tama at mali. Kung mag-asawa man siya, karapatan niya na yon dahil siya ay nasa hustong edad na. Hindi na minor de edad. Gaya ng sinasabi ninyo na mga minor de edad pinaparis doon sa may edad. Kaya yung inggit ninyo sa inyong katawan, tanggalin nyo na. Tanggalin nyo na kasi mamamatay kayo sa kapapambas ninyo. Mamamatay kayo sa kapapangbas ninyo, kay Beyonce.
Ikaw, Rinas Community, magpagamot ka nang mawala yang depression mo sa utak, animal. At ikaw, Rowinem, ha, magpakita ka sa kamera. Tingnan natin kung sino talaga yung, alam mo na. Rowinem. Rowinem. Ako kahit pangit ako, puta, hindi ko na itago tong pagmumukha ko. Proud ako sa mukha ko. Sabihin yung laylay yung mukha ko, laylay yan, laylay yung aking liig, may libay. Tanginang mga ito. I don't care. Proud ako sa sarili ko kasi yung mga anak ko, yung mga apo ko, mga gwapo at gwapa. Ikaw hindi mo makipakita yung mukha mo kasi kahit mga anak mo, saksakan ng tsaka. Lait pa kayo ng lait yan. Ayan, shoutout doon sa nanay at tatay ni Beyonce na kahit sila naghihirap, sila ay marangal ang pamilya. No? Di ba? Hindi sila naghiwalay nang dahil sa kahirapan. Yung iba naghihiwalay nang dahil sa kahirapan, pero sila magkasama, buo ang kanilang pamilya. At saka nakita ko yung tatay ni Beyonce, ang kinis pala ng balat, ano, maputi pala yung tatay ni Beyonce, no? Yung nanay niya talagang maganda pero morena yung kanyang mukha. Yung mukha niya ni Beyonce nakuha sa nanay niya. Yung kutis niya ay nakuha niya sa tatay niya, no? Kaya ang resulta, prinsesa. Marimar. Inggit na inggit ito. Ito mga ito. Tapos dilalait-lait nito ni Tiborcio doon sa kanyang Facebook page. Mga Marimar daw. Ang layo-layo daw kay Marimar nitong si Beyonce. Wala kayong pake. Wala kayong pake. Inggit lang kayo. Diba? So, yun lang. At wala na kayong magagawa. Nanay at tatay na ang nagbigay ng basbas kay Edo, ang nagbigay ng basbas kay Beyonce, na malaya sila kung anong gawin nila sa buhay nila, may karapatan sila at may tiwala yung mga magulang. Kasi kayo, malalandi kayo, lalo ka na Ruinim, kung may anak ka, hindi mo ipagkatiwala kasi malandi rin yung, sali pa yung anak mo. Di ba, malandi kasi mana sa iyo. Lalo ka na Tiborcio, mamatay ka na dyan sa sakit mong yawa ka ng depression, may katok. Yun yun. So, yun lang. At kita-kita tayong muli sa ating mga vlogs, sa mga susunod nating upload. At huwag nyo na rin pong i-skip ang ating ads para naman makatulong tayo kay BSM dito sa aming grupo. Kasi po talaga, sa totoo lang, wala po tayong ambag sa ating grupo dahil wala naman tayong kinikita since December pa. Magdi-December na naman po. Kaawaan nyo na yung aming ads. Kung kayo nga, nanonood doon sa na wala namang mga yon. Dito lang sa ating grupo ay makakatulong tayo, lalo na ngayon sa pa-birthday, malapit na darating na birthday ni Baby Beyonce. Ayan. So, huwag nyo na po i-skip ang aming ads. At maraming salamat po sa hindi mag-skip ng ads. Yan po ay malaking tulong sa aming channel. Babus! And God bless po sa ating lahat. At pa-support po sa aming mga video at mga live. Shoutout po pala sa aming bagong members, si Kabergs, yan sa Striker. Ang mga member po ng Striker, mga bagong dagdag, si Kabergs, si Hasa, nasa Striker, si Ma'am Ann, si Founder Ann, and ilan na lang ba kami? Banat Bagsik, Sal TV, Kabergs, Founder Ann, Hasa, Hayat, Ma'am Jacqueline Dukusin. Ma'am Jacqueline, shoutout po. Nandyan po kayo. Ma'am Maria Legaspi. Sino pa? Si Pixelixi pala, parang umalis na, no? Ayun. So, ilan lang kami dyan at okay naman kami, no? At doon sa mga nagsasabi na ginagawang chismisan na ang tawag nito, nawala tuloy ako, nakatingin kasi ako doon kay Hayat. So, ayan, maraming salamat po sa inyo lahat and God bless po. Hindi po kami dyan sa Striker, hindi po kami ganun ka mga tao, no? Kung may duda kayo, pasukin yung Striker para malaman nyo kung anong pinag-uusapan sa loob. Normal na pag-usapan yung mga kalaban dito sa labas. Dahil mga kalaban yun alam naman, saan kami mag-usap-usap. Alam yan, MC, dahil member siya dyan at minsan nangunguna siya dyan. So, dati, no? So, ayun. Maraming salamat sa inyo and God bless po. Bye-bye! Egg silang po tayo. Enjoy!